ka-update, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy. Ito po si Tita Jack. At ito naman po si Papa O, si Audrey Correa. So, ano pa nga pa ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Oy ha? Oy, mga pupunta ng mga coffee shop, lalo na ng Starbucks ha? Oh, bakit? Hindi kasi may na-offend. Hindi na raw siya babalik sa Starbucks. Eh, taga-tangkilik siya ng Starbucks. Eh, ang sabi niya, ang pangalan niya iniiba. Ha? Oo. Bakit? Parang JP yata ang pangalan niya, biglang JC. Hindi naman daw siya si JC. So, sa totoo lang, meron naman ganyan sa Starbucks. Ginagawa nilang cute yung pangalan mo. Ako nga, Diyos ko, ano pong pangalan? Sabihin ko, Ann Curtis. Talagang susulat niya Ann Curtis. Kasi yun ang sinadjust mo. Pero tatawa siya. O yun, di ba, playtime? Tapos siya sabi, anong pangalan? Hindi mo ba ako kilala? Sabi ko. Tapos sasagutin ako ng, ay, ang haba po masyado. Ha? Yun yung nilagay? Hindi ba ba ako? Akala ko na. Diba? Pero hindi ka napipikon. Kaya one time, nag-ano sa, anong pangalan? Orgy. Ay, ba't po orgy? Okay lang yun. Dalawa lang naman tayo. Ay! So, lagay mo tusam. Ay! Oo, yung mga ganyang mga pangyayari, hindi na dapat tayo na-o-offend. Diyos ko, hindi rin naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng barista. Di ba, malay nyo naman, sobrang pagod na sila, di ba? Gusto lang nila kayo mapangiti, gusto lang nila makipag-asaran, yung ganun. At saka minsan iba-iba yung pagkakarinig at saka dun sa pagkarinig mo, iba minsan yung spelling. Oo, yung spelling mo. O-offend ka pa ba nun? Pag sinabi kong Loy, minsan L-O-Y, hindi lahat alam na L-O-I. Exactly. Diba? Kaya dapat yung mga ganyan, palampasin na natin. O ilaan natin yung galit natin sa karapat-dapat ng galit natin. Kung yung ganyang kababaw lang, pinagre-reakan natin. Eh, what more kung may mas malala dyan, baka ma-high blood ka na ng bongga. Hindi ba? At saka kung pinunta mo dyan, ambience, yung lamig, di ba? Eh, di, tangkilikin mo yun. Kasi yung iba talagang pupunta lang dun dahil nga sa ambience. Oo. At saka yung feeling nila, mayaman ako kasi Starbucks ako. May mga nag-uusap pa nga sila. Tsaraga! Tapos ako kanina pa nakagan. Ha? Parang wala naman ng laman yung... Pag social status. Diba? Anyway, hayaan nyo na. Dapat malalim ang hugot ng galit. Huwag yung mga ganyan. Eh, paano kung nagkamali yung next coffee shop sa pangalan mo? Aalis ka na naman doon. Ang ending yan, Diyos ko, bibili ka na lang ng 3-in-1. Kasi ayaw na pumasok sa mga coffee shop. Ayun nako. Ayun lang. Gaya na lagi sinasabi ni nanay, di ba? Piliin mo na lang yung makaka-stress sa'yo. So, dami nang umi-stress natin araw-araw. Oo, Diyos ko. Yung laliman natin, yung halaga ng galit natin. Yes. Diba? Magbabalik pa ang dabal. Ay, siguro naman. Ay, ito daw iba na. O, GDS Showbiz update pala to. Nag-waste ako sa'yo. Bakit? You're so evil. Ito na yung good. Very good. Ito, malapit. Malapit, ha? Sampaling kita ng ano. Ito kasi si Jegs, eh. Siya nagsabi kasi ng evil. Ano pa eh? Kasi siya na yung good. Nakakaloka. Oh, anyway. Saan ba tayo? Ay, ewan ko kung good to, ha? Bakit? Eh, kasi nga, hindi mo matay-matay yung issue kung hiwalay na ba talaga si Gerald Anderson at saka si Julia Barreto. Ano ba yan? Sinabi na nga, di ba? Straight from the horse's mouth. Sa Tagalog, diretso mula sa bunganga ng kabayo. Yes. Na sila pa rin ni Julia. Oo, yan dami pa rin nagtatanong. Kung sila pa rin ba talaga? Sino bang dapat magsabi niyan para mas maniwala na sila? Eh, si Jet na nga nagsalita. Kaya nga, di ba, ang dami niya mga interviews, na pinulak, ang dami niya mga appearances, di ba? Eh, yung iba, nagtatanong, bakit si Gerald lang daw yung nagsasalita, si Julia Barreto, hindi?
Malalim ang tanong mo. Eh baka naman mamaloy. Ayaw agawin ni Julia yung moment ni Gerald. Di ba nagpo-promote siya ng teleserye? Oo. Eh hindi naman siya kasali dun eh. Ganun ba yun, Nay? Oo. Alam mo, ikaw pagtahimik ka. Alam mo, you're so Very good. Ikaw na yung very good. Ay, naku. Ano, Nay? Meron ba? Ha? Meron ka bang alam? Hindi. Ito'y na, ano lang, nakarating lang naman sa atin. Sabi ko na eh. Oo. Sila pa rin naman daw. Pero, merong tampuhan. May tampuhan. Tampuhan naman normal lang naman sa magjowa yan. Di ba? O ano na yung next item? Hoy, hindi, teka lang. Ano yung Bakit? tampuhan? Bakit nagkatampuhan? Di ba next item na? Ha? Hindi ko nga sinasabi kung bakit nagkatampuhan. Yun lang naman nakarating sa akin. Oo. May tampuhan pala. Bakit hinatid sa airport papuntang Dubai? Uy! Alam mo yun? Evil! Oh, you're so very good. Hindi. Yun natin. Siyempre, shota yun. Oo. Kung may tampuhan, bakit naghatiran? Ha? Bakit nga? Hirap. Bakit nga, Nay? Ay, hindi ko alam kung ano. Basta, meron daw pangyari na medyo nagkaalitan nga yung dalawa. Tapos, nakarating lang sa akin to, ha? Na parang nag-i-insist si Gerald na magpakasal sila. Oh! Yes. Teka, te. Anong dahilan? Bakit nagmamadali? Gusto pa kasi nilang i-invite. Ayos naman sa akin yung damit ko. Hindi pa kayo nakagawa ko. Diyos ko. Tigil pa pinagkatampuhan nila yung gusto nang magpakasal? Hindi ko nga alam, hindi malinaw sa... Sabi ko nga sa source ko, ano ba pinagkatampuhan? Kung nagkatampuhan? Kasi normal lang naman yun eh. Sabi sa akin ng source ko. Tanungin mo na lang, Podge, kung bakit sila nagkatampuhan. Sana naman okay na sila. Okay na ba sila? I hope so. Kasi ako naniniwala ako sa magjowa, normal yan. At healthy ang ganyan na nagdidiskusyon sila. Kasi doon mo malalaman yung strength, yung weakness, yung dynamics nila pag nag-aaway sila, na pwedeng pahinga muna tayo, pero tayo pa din. Pwedeng lalayo muna ako, magdudubay ako, gusto ko lang magpahinga, ganun. Ha? So, kaya siya nag-Dubai dahil magkagalit sila? You're putting words into my mouth. Oh no, I'm just asking. I really don't know. Ha? Alam mo, pag nagsastammer kang ganyan. Basta, Oo eh. hangarin na lang natin na ayos sila, na okay sila. Oo, na part and parcel ang ika nga ng relasyon yan. Parang dun sa mga salita mo, parang malala yung away. Oh, you're putting words into my mouth No, again. it's an observation. O kanina question, an observation. Di ba? Very good. So anyways, Diba? yun. Malalaman din natin yan. One of these days, malay mo, magsalita si Julia, kung ano ba ang real score talaga, kung anong dahilan, bakit sila nagkaroon ng tampuan, or kung matinding away man yan, hindi ba? Kaya hindi naman nagkapisikalan. Sana hindi. Tagal ah. Ano tagal na? Tagal mo sumagot. Bakit? May lakad ka? May nag-iintay na taxi sa labas? Madali din sa damit ko kasi. May invitation, di ba? Napaisip lang naman si nanay. Diyos ko, ikaw naman. Sana walang maganyan. Wala At naman saka kilala ko si Jeff. Hindi naman siya yung tipong, mamimisikal. Ano yan eh? Protector yan eh. Oo. Oo, ganon.
Sasampalin kita, Jex, huwag yung mga ganyan tanong, ha? Oo. Alam naman ako. Can we move on? Ayun na nga sana mapanagumpayan nila whatever man yung kanilang pinagdadaanan. Kung meron man, di ba? Basta ang importante, kung ano yung sinabi ni Je, yun ang inyong paniwalaan. Yes. Ngayon, hintayin na lang natin si Julia. Kung segundahan niya si Gerald, na sila pa din, na wala silang away, or kung may tampuhan man sila, ay bahagi lang ng kanilang relasyon yun. At yun yung isa sa mga nagpapatibay ng relasyon. Yung mga ganyang diskurso. Yeah. Diba? Galing mo, Ten. Ay, tawid mo rin, no? Siya ba dapat dito? Si Josa. Siya. Walang choice. Dito ka nga, Jex. Para mas maalam ka sa akin. Ako, hindi mo ma-deliver yan, kaya ako nagde-deliver. Galing mo, maitawid mo. Galing mo. Galing mo. Diba? Basta. Naitawid mo sa kabila, eh. Giniba na yung Kamuning Mountain. Ay, nako. Basta, ako'y naniniwala na sa mga ganyang pagkakataon, na sa relasyon ng dalawang nag-iibigan, talagang yung... Dite, okay na yan. Next item na tayo. Halatang-halata natin, naghahagilap ka pa ng masasabihin mo. Ikaw, alam mo na yung sasabihin mo. Dito ka. Hindi, next item na tayo. Itawid muna sa next item. Yan. Galing mo eh. Very good ka dyan. Alam mo, both of you are evil. You're so good. Yeah, very But good. we need cash. Ay, naku. Uy. Alam mo, you got me there. Gotcha. Ay, naku. Ay, lipat na tayo. Ano ba? Ano ba naman Diyos yan? ko. Ay, eto, Diyos ko, siniship. Oo. Saan? Anong address? Gaga, siniship itong si Vico Soto, tsaka si Catriona Gray. Bakit nga ba? Ang daming gustong magkatuluyan sila. Yung mga matanglawin na netizens, nakita na nagpapalo sila to each other. Ano ba naman yung Diyos ko naman? Sa Facebook nga, kahit hindi mo pa nakikita ng personal, friends na kayo eh. Kaya ano magkakaiba nun na finalo lang sa IG? Yes. Diba? Yung isa't isa. Malay mo naman. Naghahagilap ka na naman din ang sasabihin mo. Next item na to. Uy, teka lang naman, kakasimula lang eh. Ay! Ay! Teka lang naman. You're so evil. Alam mo. Ay, naku. Basta, bibigyan kita ng cash mamaya. On cam, gusto mo? Hindi ba pwedeng off cam? Baka naman sabihin nila, nagbibigay ka lang kasi on cam. Teka lang muna, okay na rin kahit on cam, di mo pa nagagawa yan eh. Nabigyan ako on cam. Parang gusto kong umuwi kang luwaan. Ay, man! But anyway, ano nga yung kwento to? Ayun na nga, Nay. Ang dami nga kasing mga natutuwa at saka maraming nagro-root na... Root kanal. Hindi, yung nagsusulong, nag-cheer, yung gano'n, nagsusupport. Pinupush silang dalawa. Yes! Tapos? As far as, gusto mo yun, as far as? It went as far as, sinasabi nila na bagay daw na maging first lady si Catriona. In fairness, bagay sila. Diba? Kasi super talino ni Catriona. Oo, tapos si Vico, syempre, brainy din ng lolo mo, tsaka smart, at tsaka, alam mo yon,
yung diretso buhay. Yes. Isang politiko na sasaluduhan mo. Yes. Kasi hindi politiko, kundi lingkod bayan. Tama. Iba ang politiko sa public servant. Yes. Diba? Pag public servant, inuuna ang public. Hindi ang sariling interest. Oh. Sino ang pinaparinggan mo? May pinaparinggan ka ba? Wala. Wala. Lagi na lang, Loy. Lagi may pinariringgan. Ay, hindi naman. Pinariringgan ko yung kaliwang tenga mo kasi hindi makarinig. Ha? O, tingnan mo. Huwag mo nang bigyan mo. Kung sino-sino na nagtatanong sa akin. Pero... Wala talaga sasabihin ko. Tapos, pero yun nga na, in fairness, di ba, ang dami nga talagang natutuwa at umaasa, di ba, they are hoping na isang araw. Na sana, pwede. Pwede, diba? Oo, in fairness. Pwede. Alam mo lalo na wala namang ina-announce na girlfriend si Vico Soto. Yes. At hindi rin naman siya pinagdududahan na bahagi ng ating federasyon. Yes. Diba? Talagang ang daming gustong itulak para maging girlfriend ni Vico, no? Yes. Kasi talagang kahit sino yata, no? Parang, ay, naku, Diyos ko, Vico Soto yan, ano? Parang siya yung epitome ng ideal boyfriend ngayon, di ba? Ano, ideal vision. Ideal boyfriend. Ideal vision. Di ba? Di ba? Yung tapos, parang ang bait-bait, di ba? Oo, di ba? Maka-Diyos, correct. Diba? Makatao. O di abangan na lang natin kung anong kahihinat na nito. Yeah. Oo. Malay mo sa bandang huli, sila pala talaga. Yes, di diba? ba? Oh. Tanungin mo man si Tita Connie Ray at si Bossing Vic, I'm sure hindi yan papalag. Oh. Diyos ko, 100%. You think so? Oh. Tapos sasabihin ng mga bakla. Ha? Ay, no. Kaya good luck ha. Baka umpisa na yung faluhan nila sa IG. Di ba? Minsan dyan naman nagsisimula yan, di ba? Oo. Tsaka sana magkaroon ng opportunity na magkita sila, magkasama, magkakilala, di ba? Yes. Oo. Nakaka-excite. Diba? Yes. And speaking of Soto. Bakit? Sino bang chairman ng NTRCP? Ay, si Madam Lala Soto. Lala Soto Antonio. Yes. Oo. Siyempre, yun nga binabatikos ngayon ng MTRCP. Dahil binabatikos sila, parang gusto sabihin ng MTRCP, bakit parang kasalanan ko? Parang yun ang gustong sabihin. Ba't yun yung gustong sabihin? Nag-umpisa kasi yan dito sa ipinapasang bill ni Robin Padilla, si Senator, yung Senate Bill 2805 na layong palawigin ang mandato ng ahensya para i-regulate ang mga palabas na napapanood sa mga online streaming platforms. So, nag-react, pumalag dyan yung Directors Guild of the Philippines, yung Actor PH, na pinamumunuan ni na Ding Dong Dantes, yung mga Screenwriters Guild, pati yung mga nanonood sa mga streaming platforms like Netflix, Prime Video, View, basta yung mga may bayan. Oo, na parang, pati ba naman ito pakikialaman ng MTRCB? Ayan, para sa kaalaman ni Aling Tasing, para higit niyang maintindihan ayan, sa lingwahe ni Aling Tasing. Oo. Unang-una, hindi ang MTRCB ang may gusto. Inilalapit yung Senate Bill 2805 doon sa Senado na aprubahan sana ito para sakupin na ng MTRCB ang pagre-regulate at ang pagka-classify ng mga ipinapalabas sa Netflix, sa lahat ng binabayaran natin. O, syempre magre-react talaga yung mga tao. Bakit pati yan pangihimasukan ng MTRCB? Hindi po. Dahil unang-una, bakit nyo ibabash yung MTRCB? Hindi naman sila yung may panukala. Pangalawa, ang habang proseso nito. Pagtatalunan po ito ng mahabang panahon. At dito nga sa MTRCB, hindi rin nila kakayanin ang manpower nila na i-extend yung mandato nila o yung mandate nila sa streaming platform. Kukunti lang naman sila. Kukulangin sila ng budget. Oo.
Ngayon, sabi nga ni Lala Soto, kung ito ay maisa sa batas, doon pa lang sila papasok sa implementasyon. At kung sakali man na ito ay maipasa, ganito lang kasimple, sila ay magbabase lang sa mga complaint, sa mga reklamo. Kunwari, ikaw, may napanood ka sa Netflix, kunwari, malaswa, hindi nababagay ito sa pamangkin mo, sa bata, baka mapanood ito. Pwede mong idiretso sa MTRCB. MTRCB, baka pwede niyong silipin ito. Itong palabas na ito kasi ang laswa, bukod sa pagmumura, grabe yung love scenes. Ganyan. Doon papasok ang MTRCB. O bakit maraming reklamong natatanggap tayo dito? Saka pa lang sila papasok doon. Hindi para lahat ng pelikulang pinalalabas sa Netflix o maging sa Prime at sa View ay pakikialaman nila. Doon sila, kumbaga, sila ay complaint-based. Ika nga. So, hindi sila katulad ng mga TV na ipapasa muna sa kanila bago ipalalabas. Movies. Hindi po. Hindi gano'n. Oo, kaya wag natin tuligsain yung MTRCB. Dahil unang-una, hindi naman sila senador. Sila ay under ng Office of the President na tatalima lang, susunod lang kapag naisabatas na yan. O, yun lang yun. Pero yung kada pelikula or anumang content, ipapa-approve muna sa kanila. Hindi po yun. Oo, kaya yung mga artista nagre-reklamo, nagre-react. Parang pinipigilan daw yung artistic freedom nila. Parang parang napupulis. Parang gano'n. Parang sana napunta yung freedom of speech natin kung ganyan na ipipigilan tayo. Hindi po ganun. Opo, unang-una wala ring budget for that. So sabihin nila, kunwari, ang budget nyo lang ay 100 million para ngayon sa MTRCB. Tapos, papatungan na naman, dadagdagan na naman sila ng trabaho. Abay, kukulangin yun. Kailangan pa nila mag-hire ng ibang tauhan. Kailangan din nila ng malaking budget dahil iilan lang naman sila. At mag-i-implement sila pero hindi para i-regulate nila, bigyan nila ng classification bago ilabas sa binabayaran nating streaming platform. Kaya ang ganda rin naman na yung panawagan ng aktor, di ba? Ano sabi? Ng Actor PH. Sabi nila, Actor, the League of Filipino Actors calls on Congress to halt Senate Bill 2805 and initiate meaningful, inclusive dialogue with the creative industry. Any legislation that impacts freedom of expression, artistic integrity, and livelihood must be shaped with those who live and work in this space. Sabi niya. Tsaka ang pinapangalagaan lang naman ng MTRCB ay yung mga anak natin. Yes. Yung mga pamangkin natin. Yung mga minor de edad nating mga kaanak. Kaya saka sila pumapasok sa eksena pag marami nang nagko-complain sa isang palabas na hindi nila na-review. Ibig sabihin, ipinalabas muna pero maraming inaning complaint, saka sila pumasok. Ganun yun. So, feeling ko, kung maipapasa itong batas na to, ang tatamaan dito ay yung gumagawa ng porn o ng soft porn. Kasi nga, syempre, kung ang main concern ng MTRCB, sandali, mapapanood to ng mga anak natin. Yun ang putok talaga. Ganon. So sana, huwag muna nating husgahan ng MTRCB dahil unang-una, hindi naman sila nag-uudyok sa isang senador na, uy, ipasa mo naman to. Tapos ibigay mo sa amin. Kami mag-i-implement. Hindi. Tsaka mahabang usapin pa yan. Correct. Ha? Malinaw na yan, ha? Oo. Basta lagi natin tatandaan, ang MTRCB, ang siyang guardian ng ating mga anak. Kung hindi man natin sila masubaybayan habang nanonood sila, habang nakapasok na pala sila sa platform na may bayad at yung mga masiselang mga pelikulang pinanonood nila. Oo nga. Di ba? Yun ang mahirap. Oo. Siyempre, yung mga tatamaan dyan, yung may mga title na Aray, Talong. Talaga ba? May ganun title? Oo.
Tapos, maninipsip. Totoo. Oo, okay, mga ganyan. Siyempre, bakit ano? Oo. Tapos yung ganyanan, ganunan, yun ang mga title. Oo. Saka yung isa din ng MTRCB na is yung di ba, i-safeguard din yung Filipino values, di ba? Tapos, yung may mga title pa, iigdisin lang yung title. Ano? Sasabihin, Gaya ng Keeps Me Alive. Ha? Keeps Me Alive? Keeps yun, di ba? Kaya yung Keep in Touch. Ha? Keep yun Hindi naman naging keepy. Keep in Touch, mga ganyan. Diba? Tapos, Double T. Ay! Yung pala, tsaka yun. Can I have Double T? Yung mga title. Gusto niyo ba yun? Tapos, ano ba mga title dyan? Yung umaga na nung hinugot. Gusto niyo ba yun? Siyempre, sandali, ba't naman ganyan ang title? Yan nakakaloka. kasi nga, it keeps me alive. Diba? Diyos ko. Kaya nga, bawal yung mga ganun title. Oo, tama. Diba? Oo. Tsaka yung nota ko, kantahin mo. Gusto niyo ba yun? Ha? May ganun ba? Hindi, binibigyan ko lang ng sample na bawal yun. Okay. Siyempre, double meaning yun. Diba? Tapos, abot kaya. Abot kaya. At least yung mga dating title ng dingding lang ang pagitan. Yan, diba? Pumasa yun, dingding lang ang pagitan. Basa sa dagat. Diba? Matikim ng pinya. Yun yung araw yun, Diyos ko. Meron pa nga din, yung nakapasa yung talong. Oo. Talaga? Hindi ko na abutan yata yung mga ganung title. Ha? Parang hindi ko na abutan yung mga ganung title. Ikaw kaya nag-suggest ng noon. Uy! Yung Keeps Me Alive. Yun na, kasi parang bago-bago yun eh. Yun ang mga bawal yun, ha? Talagang kayo, huwag yun ang gagamitin yung mga ganong title. Ay, binibigyan lang namin example na, ay, bawal pala yun. Oo, wag. Diba? Lalo na makamapanood ng mga bata yan. Oo. Tapos, siyempre, yung mga title na, gusto ko ang tubo mo. Ayoko ng puhunan mo. Gusto ko tubo mo. Okay. Financial naman pala. Storya ng tindi. Pwede rin naman yung yung mga title na tubero. Oo. Yung mga ganon. Medyo pa yun, safe pa yun. Yes. Ay, naku, nakakaloka. Wala kayong maisip na title. Wala. Hindi pa. Mataas na yung Keeps Me. Parang number 1 sa tayo. Ayun na, diba? Ang number 1 nga sa tayo. Really ko gagamitin yung title mo na yan. Keeps Me Alive. Bakit naman? Pipilaan. Pipilaan. Diba? Tapos, ano pa yung yung mga safe na yung Pepe and Pilar. Safe yan. Oo. Hindi ako kamabot. Hindi ako kamabot. Keeps me. Walang ganyan. Diyos ko. Parang nasayang yata oras ko dito ngayon. Nakakaloka. It keeps them alive. Oo nga yung mga ganyan, yung bawal din yung mga oras na para sa oros. Hindi na bawal. Ano
yun? Ha? Ano yun? Tapos yung mga comedy, like mga hula ni Madam Uring. Ha? Di ba yung mga ganyan? Ay, nako. Ang init bigla. Aircon naman. Nako. Ay, anyway, Maglalaban yung Kersilip tsaka yung ulan. hula ni Madam Uring. Di ba? Ako yun. Di ba? Ay, ang sakit Tapos na. ibabalik yung pelikula ni Nora Honor. Alin? Yung Pabona. Ha? Starring Jeg Chanel. Pabona yan eh. Oo, di ba? Di ba? Oh my God. Naulaan pa ni Manu. Oo. Tama Tapos na. yung parlorista. Oh. Oh, ng bading. Tapos ang title niya, Pachupit. Ha? Mamaya mag-isip din sila ng mga title. Mag-comment. Mga title. Ay, naku, Diyos ko. Ay, Tama anyway. na, Nay. And with that, mga kaibigan, ito po ang iyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan po yung aming episode ngayon at naibigan nyo ang Keps Me Alive. At saka, hula ni Madam Uring. Hit nyo na po yung like button, subscribe, tsaka share, di ba? Okay. At huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kilig nyo kayong una-una man-notify, meron kaming latest update. Yes. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana man natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre, nice natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center. Yes. Oy, ang ganda na ng kanilang operating room. For skin, face, body, and wellness. Yan. Oy, Nandiyan pwede po na kayo sila. pwede na kayo magpalipo. Yes. Lahat ng operasyon. Andiyan si Doc Rhea Trinidad. Yes. Ang ating aesthetic surgeon. Correct. Yes. Ikaw naman, Jex. Teka lang. Bawal yan dun kasi sterile dapat dun, di ba? Hindi. O yan naman, pagka ganyan ano rin yan, title din yan ng pelikula. Ano? Utot for the day. Yes, Jex. Teka lang, si Doc Jessica D. Laging nanonood ng Oo Ideal nga, Vision. nakakaloka. At si Doc JC Solis ng Gorgeous Mga Dental Clinic. Of course, din po ang Nail Cocktails. Thank you so much. Okay, Jex. At sa Tita Jag's channel, may bago pa akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang N-Transition PH at ang Bright Excel. Thank you po. Yes. Ayan, at syempre pa, hoy, ang aking panayo naman kay Miss Kitchi Nadal. Ang nagbabalik na ito yung original pop rock princess. Kasi nung kasagsagan ng iyong karir, talagang sikat si Kitchi. Biglang, ano nangyari kay Kitchi? Nawala. Nahihirapan ako. Madali ako ma-distract. Hindi ka ba natatakot na, teka, kilala pa ba nila ako? Kilala pa ba ako ng henerasyon ngayon? O pag nag-move ka na sa abroad, don't expect people to remember you. Bit-bit na niya yung gitara niya. Pero yan ba yung binibenta? Ano ang highest bid? Magkano? Parang mabot na kami doon sa 7M. Wow. Yan. Ako na may show siya sa Araneta Coliseum sa June 21. Ayan, for tickets ha. Ayan, ang Ticketnet. Diyan kayo bumili ng inyong tickets. Ayan. Oh, Ako, ha? batang 90s. Correct. So good na. Correct. Siyempre pa, andyan po kami sa June 15 sa ating mga Pinoy community. Yan ha. Mag-hi hello lang naman tayo dyan. Ano? Sa Japan. Sa Nagoya, Japan. Oo. At syempre, June 15 yon, babalik na naman ako ng Nagoya, Japan sa July 6, Sunday yon, ano? Dahil meron kaming screening ng 2 to 4, 5 to 7 p.m. sa 7th floor ng Fukiyagi Hall. Ayan, sa main hall ito sa Nagoya, Japan. Ayan, for ticket reservation,
email nyo lang po ang toxicfamilyjapan@gmail.com at andyan po kung gusto nyo dumirekta, tumawag po kayo kay Miss K. To at Roderick Michael. Ayan. Ha? Ayan po ang kanilang mga number. Ha? Para sa balcony, 5,000 po with meet and greet with OG Diaz. Alam nyo na. Diba? At ang orchestra po ay 3,000. Ayan, ha? At thank you so much kasi tinulungan tayo ng mga Filipino community dyan para magkaroon ito ng katuparan. Yes. Bukod dyan ay sa June 28 and 29 naman. 28 nandun kami sa Dubai. Yan. Ayan. Kami ni Sanjo Marudo. Ayan, makikita niyo po ng personal. Kung type nyo lang, ha? Diba? Oo. Syempre, sa Star Cinemas in Al Ghurair Mall, Dubai. May dalawa po tayong screenings dyan, 6 p.m. tsaka 8 p.m. Yes. With meet and greet na rin po after the screening. At June 29 naman, Sunday, Star Cinemas in Al Wada Mall sa Abu Dhabi. Yeah. Dalawa rin pong screenings, 6 p.m. at 8 p.m. with meet and greet na rin po. Yeah. Oo. At ang kanilang ticket price ay 125 dirhams para sa regular seats at 150 dirhams para sa prime seats. Ayan. Ha? At for tickets and sponsorship, mag-email lamang po kayo yung mga kababayan natin dyan sa Dubai at sa Abu Dhabi, ha? Andyan po, ayan po ang email address. At ito po ay produced by OGD Productions and Creative Den at directed by Lawrence Fajardo. At ito po yung kwento nyo po yan. Yes, makaka-relate kayo ng bonggang-bongga. Correct. At distributed and promoted po to sa Middle East by Thousand Square Toys for Entertainment LCC, a member of SRK Education Group International. Ay, may si Sir Richard. Yes, hello Doc po. Richard. Hello, Doc Richard. Sana may isa katuparan. Yes. Sorry, no, Doc Richard. Gusto ko Dubai, oh. Yes. Ang AEP Productions at ang E-Talent International. At mag-sponsor din dyan ang Front Row. Yay! Ayan, huwag niyo kakalimutan, ha? Oo. At syempre, ang The Issue with Ina Evans, ayan po, oo. Si Janice de Belen naman. Yes. Ayan, ang aming guest, nakakaloka, no holds barred. Diba? Ayan, at syempre pa, happy birthday kay Sir Bob Disyembre ng MTRCB. Hello po, happy birthday! Sir Bob, thank you po so much. At abangan ninyo, ha, meron din kaming sa August naman, balik sa US kami. Yes, para dun sa Toxic Family. Ipalalabas sa San Diego. Wow. Dalawa sa San Diego, tapos sa San Francisco, sa Texas. Wow. May kausap na rin tayo dyan. Wow. Kaya tayo dyan, para tayong tipaklong. Lipat ng lipat, ha? Ginawa natin Cubao Divisoria yung Amerika. O hindi ka pa sure kung kasama ka. Ay, yun na pala. Ginawa niyo pong Cubao Divisoria. Depende kasi medyo evil ka today. Kala ko naman mag-Australia pa tayo. Ay, may Australia tayo. Ano ka ba? Ay, ayun pala. At syempre diba? pa, ito pa rin po niyang lingkod, Papa Wasin Odi Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Lagi naman dito si Alvin Layuga, nag-birthday. Hindi mo na Happy binabati. birthday! Happy birthday, Alvin. Ayan. Yes. Hello, Lani Rivera. At saka Ate Kina. Si Ingrid at si Tita Merino Peña. Si Tita Ian Tolentino. Yes. Oo. At si Romer Gutierrez Sasso at Yes. si Maring Rose Santos Tita Rose, ng White House Cares. Oo, ayan ha. Hello po. Ay, palabas din daw sa New York. Ay! Oo. Wow! Ako, sana magkikita tayo, Miss Rose at Sir Romer. Ipapalabas lang daw yun doon kapag hindi ka raw tumitili, Lord. Hindi. Huwag mo lang ako susunod. Hindi ako titili. Ayun, New York. It keeps me alive! Tambok ng cake.